Napakaswerteng araw po muli sa inyong lahat, mga kasim like-minded, mga kapatid, and also for my apprentices na nanonood dito ngayon. Welcome back po. Tayo dito muli sa ating panibagong vlog tungkol nga po dito sa Jesus, My Autobiography. Kaya ano pa bang hinihintay natin? Tara, umpisa na po natin. Hello everyone, once again, this is Rudy Glacier na ako'y muling nagpapasalamat kasi kahit hindi po ako masyado nag-upload ng vlog, ay patuloy niyo pong pinapanood yung mga videos, inulit-ulit niyo siya kasi yun po talaga ang purpose ng mga videos ko. Hindi lang niyo siya papanoorin ng once, but also panoorin niyo siya for so many times kasi nandun naka-indicate yung mga key points. Dahil for sure, hindi niyo kasi siya makukuha in just once. Kailangan niyo talaga siyang ulit-ulitin. But anyway, yung magiging topic po natin for today ay tungkol po sa traveling missionary. So yun, babasahin ko siya and then ipapaliwanag ko sa inyo in a level na kung saan madali pong maintindihan ng mga kapwa natin Filipino. So yun, sabi dito, I spent much time with Mary discussing what we should do. Maraming oras ang binigay na panahon o yung time na diniscuss ni Jesus Christ kay Mary kung anong gagawin nila. She was completely supportive of my work. Talagang suportado ni Mary yung gagawin ni Jesus Christ at naintindihan niya daw as a spiritual intelligent woman. Yes, spiritual trainer, nag-training kasi talaga sa spiritual si Mary. Ayan. That something magnificent was happening, na merong napakagandang nangyayari. Yet we had to look at our lives as a husband and a wife and parents. Pero kahit may parang napakagandang nangyari, kailangan pa rin nilang tignan bilang mag-asawa at syempre meron silang mga anak bilang isang magulang din. Nag-decide sila that I would go, si Jesus Christ daw, on some small treks out of the village to prevent the contamination of her living environment. Nag-decide si Jesus Christ na mag-travel sa ibang mga small, malilit na mga villages para hindi mo contaminate kasi syempre kung nandun nga lang naman sa lugar nila, nadadala o nasasama si Mary. Yan. So nag-decide sila, ito yung pinaka-best thing. And then, I went with 2 or 3 friends. So, naglakbay si Jesus Christ kasama ang kanyang 2 o 3 mga kaibigan. And nag-umpisa silang mag-communicate sa mga teachings and to take them away from our home base. At para mailayo kung saan sila nakatira talaga. Yan. So, there was no disturbance. Wala daw disturbo. We did not wish to disturb our home or sanctuary. So, advantage nga naman yun. Kasi nga naman, kung halimbawa, ako, no, kilala nyo, skento, at magkapitbahay tayo, and then nalaman nyo na may ginto ako ganun na kakayahan at abilidad, di ba? Kasi siyempre, magiging challenging yun. Na parang, nandiyan lang naman nakatira si Sir Rujic, why not punta natin palagi? Yan. So, challenge po yun. So, buti nila dito sa Canada ngayon, no? But anyway, sabi dito, we were human of course. Tao rin din naman kasi sila. I was human in that sense. Ang panahon na yon, tao pa si Jesus Christ. When I was incarnated in that life and I had the ordinary concerns of a husband and a father. Kasi bilang isang tao na incarnate as bilang, ito nga, human, meron din naman siya mga ordinaryong mga concerns bilang isang ama, no, at pagiging isang asawa. So, you can imagine the dilemma that I was in. So, maring na-imagine nyo na ano ba ang common na inisip ng isang babae kapag meron siyang asawa. At kapag ikaw ay may asawa bilang isang lalaki, ano ba laging concern natin pagdating sa mga anak at siyempre sa pamilya? It was to follow this teaching, to share this teaching. So, siyempre ito yung dilemma niya. Isa na rin to na talagang sundin kung ano yung sinasabi ng teachings at may share din sa iba. To relieve the suffering of many and to explain to people what was happening in their world and why. At yun ay maiahon o magkaroon ng relief, ng kaganahan o gaan sa loob pagdating sa kung anong nangyayari sa buhay nila. At lalo na sa pagdurusa na nangyayari ng maraming mga tao. Yan. But I also had this idea of protecting my dear partner. So, ganun din, meron ding idea si Jesus Christ na habang ginagawa niyong ganung klaseng teaching, gusto niyo rin protektahan ang kanyang mahal na asawa at yun ay si Mary Magdalene.
So ito po ang topic, no, tungkol nga sa traveling missionary. Yun yung naging topic dito. Napakaikli lang niya, sobrang bilis lang, no. And then ang next na magiging topic po natin ay tungkol na sa disciples. Maraming salamat po. I will see you in the next vlog. Sobrang ikli lang, no. As always, palaging may napakagandang mangyari. Ingat kayo palagi. God bless us all wherever we are. Thank you, thank you, thank you. Shining bright on everyone, magnetic hearts will intertwine. You touch us off to close my mind. Every moment